Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Asahan na po ang mga pag-ulan ngayong araw at sa mga susunod pa na araw sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao dahil po sa umiiral na southwest monsoon or habagat na siyang unti-unting pinalalakas nito pong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong nasa labas na bagyo po ay severe tropical storm na with international name na Bibingka at nasa layong higit 1,900 kilometers po silangan ng Central Luzon. May lakas na hangin ng 95 kilometers per hour at inaasahang lalakas pa habang binabagtas po ang hilagang bahagi ng Philippine Sea plus the Pacific Ocean. Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos po pahilagang kanluran pa rin ang nasabing bagyo at posibleng nga maging typhoon bago siya pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Kung sakasakali po ay papangalanan natin ito na bagyong Ferdy o yung magiging pang-anim na bagyo for this year. Inaasahan naman na kikilos ito pahilagang kanluran pa rin hanggang sa makalabas agad ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Sabado ng umaga. Sa paglabas nito, magpapaibayo pa rin po ito ng habagat or southwest monsoon kaya magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan in many areas of our country hanggang dito sa may northern and central Luzon kabilang na ang Metro Manila hanggang sa susunod po na linggo na yan. Mananatiling malayo sa ating kalupaan, subalit posible pa rin po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman po sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Thursday, may mga lugar na po na uulanin dahil sa habagat plus yung buntot nitong si Bagyong Bibingka. Mataas ang tsansa ng ulan sa may Bicol Region, lalo na sa may Sorsogon and Masbate, at dito rin po sa may Occidental Mindoro at lalawigan ng Romblon, dulot po yan ng habagat. Minsan malalakas po yung mga pag-ulan, makulimlim na panahon ang iiral, kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at mataas ang tsansa po na magtataas din tayo ng mga advisories and heavy rainfall warnings. Sa natitirang bahagi naman po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, asahan naman ang bahagyang maulap hanggang madalas maulap na umaga, then pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi na po yan, ay madalas na mga magiging pag-ulan natin dulot ng mga thunderstorms kung dito sa may Northern Luzon at sa unti-unting lumalakas po na southwest monsoon or habagat sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, Bicol Region, Metro Manila, parts of Central Luzon. Meron din trough of the tropical storm or severe tropical storm Bibingka dito po sa may areas ng Cagayan Valley and Aurora. Temperature natin sa Metro Manila mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, Visayas and Mindanao, magdala po ng payong kung lalabas po ng bahay ngayong araw dahil mataas ang tsansa ng malalakas na mga pag-ulan kung dito sa may western section sa may Palawan, Western Visayas, Zamboanga Peninsula and Bangsamoro dahil po yan sa southwest monsoon at ang natitira pang bahagi ng Visayas and Mindanao dahil dun sa trough nitong si Bagyong Bibingka. Minsan nga malalakas po yung mga pag-ulan kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at make sure po na lagi tayong nakaantabay sa mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories ng Pag-asa. Temperature natin dito sa Palawan mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, habang malaking bahagi po ng Visayas and Palawan maglalaro ang temperatura mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa ating lagay ng karagatan, wala po tayong asahang gale warning for today, pero asahan naman po ang moderate to rough seas or hanggang halos 3 metrong taas ng pag-alon sa mga baybayin po dito sa may Caraga and Davao Region. Bagyang epekto na rin po yung outer rain bands or outer cloud bands nitong si Bagyong Bibingka. Halos 3 metro, delikado po ito sa maliliit na sasakyang pandagat, habang sa may natitirang bahagi pa po ng eastern side ng ating bansa, dito sa may eastern Visayas, eastern portions of Luzon, hanggang dito sa natitirang baybayin po ng Mindanao and Visayas, asahan naman yung moderate seas or katamtaman na taas sa mga pag-alon, habang may mga areas pa rin po dito sa may northern Luzon na banayad hanggang katamtaman ng taas, pero eventually po lalakas din ang mga pag-alon dito sa may West Philippine Sea hanggang sa weekend na po yan. Para naman po sa latest regarding po dito sa tropical cyclone threat potential or binabantayan natin ng mga potential na bagyo, pagkalampas nitong si bagyong potential na Ferdy, pagsapit po ng early next week, ay may posibleng mabuo nga po na panibagong low pressure area sa may silangan po ng Luzon over the northern portion of Philippine Sea. Hanggang sa susunod po na linggo ay mataas ang tsansa na ito ay maging isang mahinang bagyo or tropical depression. Then simula naman po middle of next week hanggang later next week sa weekend ay kikilos po pahilagang kanluran ang nasabing potential na bagyo. Kung sakasakali po na maging Ferdy itong si Bibingka, tatawagin naman natin ito na bagyong Hener at kikilos po pahilagang kanluran. Ibig sabihin, mababa pa rin ang tsansa na ito ay tatama sa ating kalupaan. Subalit knowing po
ng mga bagyo na nandito sa may Northern Philippine Sea ay nagpapaibayo pa rin po ng southwest monsoon or habagat, kaya't magiging maulan pa rin in many areas of our country hanggang sa susunod po na linggo yan. Possible pa rin na mabago itong ating scenarios, kaya laging magantabay sa ating mga updates. At para naman po sa magiging lagay pa ng ating panahon sa susunod pa na 2 araw, magiging malakas pa rin po ang mga pag-ulan in many areas dahil pa rin yan sa southwest monsoon na paiibayuhin pa rin po nitong si Tropical Cyclone Bibingka na posibleng maging si Ferdy. Pagsapit po ng Friday, that's September 13, pinakamalalakas sa mga pag-ulan dito sa may Occidental Mindoro, Palawan, Antique, and Negros Occidental dahil sa habagat, heavy to intense rains or madalas malalakas po ang mga pag-ulan habang meron tayong occasional rains or paminsan-minsang malakas na ulan sa Romblon, Masbate, Sorsogon, natitirang bahagi ng Visayas, malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, and Lanao del Sur. Pagsapit naman po ng Sabado, that's September 14, meron pa rin tayong heavy to intense rains dahil sa habagat over Occidental Mindoro, Palawan at lalawigan ng Antique, habang meron naman tayong moderate to heavy rains or paminsan-minsang malakas na ulan pa rin sa may Batangas, natitirang bahagi ng Mimaropa, rest of Western Visayas, and Negros Island Region. Yung mga hindi natin nabanggit na mga lugar, kabilang po dyan ng Mindanao, Metro Manila, Central Luzon, Cagayan Valley, Calabarzon at natitira pang bahagi ng Visayas, Mimaropa, and Bicol Region. Magkakaroon din po ng kalat-kalat ng mga pag-ulan and thunderstorms simula po ngayong araw hanggang sa susunod pa na 3 araw, so hanggang sa weekend, magiging maulan po. So make sure na meron pa rin tayong dalang pananggalang sa ulan. Lagi makipag-coordinate po sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po ng paglikas at lagi po magantabay sa ating mga updates, lalo na po sa mga heavy rainfall warnings. Mostly paulan po talaga ang magiging cause nitong si bagyong possible na Ferdy. Sunrise po natin ay 5:45 ng umaga at sunset naman po ay ganap na alas 6 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.